Bakit nga ba pumapasok ang isang tao sa isang gusot na alam naman niya na sa umpisa pa lang ay makakasira ng kaniyang buhay? Bakit nga ba mahilig maglaro ng apoy ang tao kahit alam niyang masakit kapag napaso siya nito? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Philip or Phil for short. Isa ako sa mga libo-libo mong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Ngayon ay isa kayo sa mga libangan ko online, lalo na kung hindi ako makatulog sa gabi. Ang tagal-tagal ko nang gustong i-share ang kwento ng buhay ko sa mga lalaking nagkukwento dito sa YouTube na gaya ng inyong content. Pero sadyang hindi ko maramdaman na mailalahad ko ng maayos sa kanila ang kwento ng aking buhay. Subalit nung narinig kita sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay na-inspire akong ikwento sa inyo ang nangyari sa akin dahil sa nagpadala ako sa isang tukso. Meeting adjourned. Pagkasabi ng aming general manager noon, ay agad akong tumayo para sana makalabas na ng opisina at makauwi na sa bahay. Buong araw na kasi akong pagod na pagod dahil sa sunod-sunod na meeting sa office. May mga bagong investors kasi sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko at isa ako sa mga nagpe-present ng mga ideas sa kanila, kaya kahit ayoko talagang nag-overtime ay wala naman akong naging choice noon, Mama Mia. Kailangan kong magpakitang gilas nang sa ganon ay ganahan silang mag-invest sa amin. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay natapos na rin ang meeting namin 15 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. Hinabol ako ng secretary ng aming general manager at pinasasabi niya na wag daw muna akong umuwi dahil may dinner pa raw kasama ang mga bagong investors. Mama Mia, wala na naman akong naging choice. Kaya naman pumasok na lang ako sa loob ng aking maliit na opisina upang makapagpahinga ng konti. Naupo ako sa aking swivel chair at ipinikit ko ang aking mga mata para sana makaidlip kahit saglit lang. Dahil ang totoo ay ilang araw na akong walang eksaktong tulog dahil sa labis na paghahanda ng aking presentation. Ngunit hindi pa nga ako dinadalaw ng antok ay may nararamdaman na akong humihimas sa aking tuhod. Ramdam ko yun dahil naka-black slacks lang ako noon. Lara, ano ba? Bigla akong napatayo nang makita ko kung sino ang humihimas sa tuhod ko, Mama Mia. Ngumisi lang siya sa akin at saka malokong tumatawa sa akin at naupo. Relax, Phil. Masyado ka namang high blood, sabi niya sabay ngisi. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Akala ko ba nagpe-prepare ka na para sa dinner? Irita kong sagot sa kanya. Bakit ba? Hindi pa ba ako prepared sa tingin mo? Tingnan mo nga ang sexy ko na. Plakado pa rin ang makeup ko at mabangong-mabango pa rin ako. Ibig sabihin, ready na ako sa anumang aksyon. Ikaw dyan parang sumimangot ka dahil may dinner pa. Mahaba niyang pang-aasar sa akin. Ayoko naman talagang sumama sa dinner na yan. Ang gusto ko umuwi na. My wife is waiting. Diniinan ko talaga ang salitang wife, Mama Mia, para maalala niyang may asawa ang taong nilalandi niya. Pero tumawa lang siya at tumayo. Lumapit siya sa akin at hinaplos ng pangaakit ang pisngi ko, Mama Mia. That is why gusto kita, Phil. You're married and you're pushing your limit para maging faithful sa asawa mo. At alam mo sa ginagawa mo, mas ginaganahan akong agawin ka sa kanya.
Malandi niyang sabi sa akin, Mama Mia. Tigilan mo nga ako, Lara. Bakit? Bumibigay ka na ba? Malapit na ba akong magtagumpay, ha, Phil? Umatras na lang ako at tinalikuran siya, Mama Mia. Umalis na ako sa harap niya. Lumabas ako para makalanghap ng hangin. Hindi ko kayang makipaglandian kay Lara. Mahal ko ang asawa kong si Tina, Mama Mia. Nangako ako sa asawa ko na magiging tapat ako sa kanya at sa kasal naming dalawa. Pero hanggat nilalandi ako ni Lara, pakiramdam ko, Mama Mia, ay bibigay na ako anytime soon. Sino ba naman kasing lalaki ang makakatanggi kay Lara? Napakaganda niya. Maputi at makinis ang kaniyang balat. Bilugan ang kaniyang mga mata. Itim at straight ang mahaba niyang buhok. Sexy ang katawan niya. At malaki pa ang kaniyang hinaharap. At kung minsan ay halos makitaan na siya sa sobrang sexy niyang manamit. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi ko magawang bastusin si Lara para tigilan na niya ako, yun ay dahil anak siya ng isa sa mga may-ari ng kumpanya, Mama Mia. Siya ang pansamantalang pumalit sa daddy niya sa posisyon nito dahil inatake ito sa puso noong nakaraang buwan. Dahil business management ang kinuhang kurso ni Lara nung college, ay napagkasunduan ng board na siya na muna ang pumalit sa daddy niya dahil sooner or later, siya naman talaga ang mamamahala sa kanilang kumpanya. Kaya naman, hirap talaga akong iwasan siya, Mama Mia. Mama Mia, 10 taon na ako sa trabaho ko. Sayang kung iiwan ko ito na malaki ang pasahod at marami pang benefits. Kaya naman hanggat kaya ko ay hindi ko na lang pinapatulan si Lara. Ako na lang ang umiiwas. Pero habang tumatagal, Mama Mia, aaminin ko sa iyo na unti-unti na akong nadadarang sa panunukso sa akin ni Lara. Mama Mia, I was 24 years old nung pumasok ako sa kumpanyang ito. Dito ko rin nakilala ang napangasawa kong si Tina na bagong salta sa kumpanya namin. Pero nag-resign si Tina 5 years ago nung ipinagbuntis niya ang panganay naming anak. Naging maselan kasi ang kalagayan niya kaya kailangan niyang mag-bed rest muna noon at mula nga noon, Mama Mia, ay hindi na nagtrabaho pa ang asawa ko at napagkasunduan na lang namin na sa bahay na lang siya at alagaan ang aming buong pamilya. Pero habang tumatagal, Mama Mia, dahil sa pag-aalaga ng asawa ko sa amin at ng mga anak niya, ay napapabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Masyado na siyang naging kampante at komportable sa akin na kung minsan, Mama Mia, ay tumatabi siya sa aking pagtulog na hindi man lang naliligo. Kung minsan kahit weekend, Mama Mia, ay hindi na halos niya nagagawang magsuklay man lamang. Naiintindihan ko naman siya. Alam kong busy siya dahil nga occupied ang isip niya sa mga anak namin na mga bata pa. Nag-suggest ako sa kanyang kumuha kami ng mga makakatulong sa bahay. Pero ayaw naman niya, Mama Mia. Dahil lang sabi niya, sayang lang daw sa pera. At kaya naman daw niya ang lahat ng gawaing bahay. Kahit anong pilit ko sa kanya, Mama Mia, ay ayaw niya talaga. Kaya tinanggap ko na lang ang sitwasyon namin. Tinanggap ko rin pati ang bagong itsura ng aking asawa. Kahit naman ganon ay mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko, Mama Mia. Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko ba mapipigilan ang sarili ko na wag pumatol sa masarap na tuksong laging nakaabang sa akin sa opisina. Isang araw, Mama Mia, ay nagkaroon ng seminar ang aming kumpanya sa Cebu. Mga piling empleyado lang ang kasama at isa nga ako sa mga maswerteng napili.
Siguro dahil sa magandang presentation ko dun sa aming mga investors, kaya pinili ako ng kumpanya. Ayoko nga sanang sumama dahil sigurado ako na nandun din si Lara bilang siya ang ginagawang representative ng board. Pero dahil opportunity na yun na makahanap ako ng bagong prospect employer, kung sakaling mag-resign na ako pag hindi ko na talaga matiis si Lara, Mama Mia. Si Lara ay tahasan talagang nagsabi sa akin noon pa man na gusto niya ako. 2 months pa lang siya sa opisina noon. Nag-overtime ako nung araw na yon kasi may tinatapos akong report. Dahil naka-vacation leave ako ng 5 araw, kaya kailangan wala akong tenggang trabaho para hindi maistorbo ang aking bakasyon sa Bohol kasama ang buo kong pamilya. Gabi na noon, mag-aalas 10 na nang nakita ko siyang papalapit sa opisina ko. Akala ko ay may iuutos lang siya sa akin. Pero Mama Mia, tahasan niya akong inakit nung gabing yon. Ang sabi niya sa akin ay gusto niya ako. Ang sabi niya, ako daw ang tipo niyang lalaki. Kaya naman Mama Mia, mula noon ay ginawa ko talaga ang lahat para lang wag kaming makapagsulong dalawa sa isang pribadong lugar. Mahirap na. Baka kung ano pa ang magawa ko. Hindi ko nga inaccept ang friend request niya sa akin sa Facebook at baka dun pa siya magkalat sa wall ko. Lahat ng accounts ko Mama Mia ay naka-private din. Pero Mama Mia, hindi ko alam na ang company seminar pala namin sa Cebu ang siyang tatapos sa lahat ng pagtitimpi at pagpipigil ko sa sarili ko. Pagdating namin sa Cebu ay may isang buong araw na wala kaming ginagawa para raw makapag-settle in muna kami bago magsimula ang seminar kinabukasan. Kaya naman sumama ako sa mga kaopisina ko na magliwaliw muna sa Cebu. First time ko rin kasi sa lugar na yon Mama Mia. Kaya naman sinulit ko na rin. Okay lang na nandun si Lara. Kasi hindi rin naman kami solong magkasama. Alam kong hindi naman niya kayang landiin ako sa harap ng ibang tao, lalo na sa mga kaopisina namin. Pero kahit na ganun Mama Mia, napapansin ko pa rin ang mga malalagkit niyang tingin sa akin. Hindi ko na lang yon binibigyan ng mali siya. Hanggang sa natapos na nga ang araw na yon at nagpunta na kami sa hotel kung saan kami naka-check-in. Pumasok ako agad sa room na na-assign sa akin. At dahil may posisyon na rin ako sa kumpanya Mama Mia, solo ko na lang ang kwarto ko. Yung iba kong mga kasamahan ay share sila sa room nila. Pagdating ko sa kwarto Mama Mia ay agad na akong nahiga sa kama. Busog na rin ako dahil kumain muna kami bago bumalik ng hotel. At hindi na rin ako nakapagpalit ng damit dahil sa sobrang pagod ko. Mama Mia, nakatulog din ako kaagad. Nagising na lang ako Mama Mia dahil sa tunog ng lagaslas ng tubig. Nung iminulat ko ang aking mga mata ay napansin kong madilim ang kwarto maliban na lang sa banyo. Bukas ang ilaw nito. Nagtaka ako dahil hindi ko natatandaang pinatay ko ang ilaw sa loob ng kwarto ko. Wala naman kasi akong balak na matulog kaagad. Ang akin lang ay makapagpahinga ng konti tsaka babangon at magbibihis. Pero ang labis kong ipinagtataka Mama Mia ay bukas ang ilaw sa banyo pati na rin ang tubig. Dahil nga naririnig ko ang lagaslas ng tubig. Dahan-dahan akong bumangon at pinuntahan ang banyo na nakabukas ang pinto. Kaya sinilip ko kung anong meron sa loob. May taong naliligo. Babae. Hubad ang kanyang buong katawan. Ilang minuto ko rin siyang pinagmasdan at inaarok kung sino ba siya.
Nang humarap siya sa direksyon ko ay nakita ko ang kabuuan ng kaniyang katawan. Napakaganda. Si Lara, Mama Mia. Ngumiti siya sa akin ng malandi at saka unti-unti niya akong nilapitan. Basang-basa ang sahig ng banyo dahil sa ginawa niya. Hindi na siya nagtakip pa ng kahit na ano sa kaniyang katawan. Para akong naging statwa sa nakita ko, Mama Mia. Kaya hindi ko nagawang makaalis sa kinatatayuan ko hanggang sa tuluyan na nga siyang nakalapit sa akin. Like what you're seeing, Phil? Tanong niya. Hindi na ako nakasagot, ni hindi ko na nga rin alam kung papaano siya nakapasok sa kwarto ko. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko nun. Gusto kong umalis. Gusto ko siyang itulak at lumabas ng banyo pero hindi ko magawa. Hindi ko maipagkakaila na gusto ko rin ang nakikita ko, Mama Mia. Lalaki lang ako. I'm giving you a chance para umalis, Phil. 3, 2, 1. Pagkatapos niyang sabihin ang 1, Mama Mia, ay bigla niya akong siniil ng halik. Halik na nauwi sa isang makasalanang gabi naming dalawa ni Lara. Oo, Mama Mia, nadarang ako sa apoy na dinadala ni Lara. May nangyari nga sa aming dalawa nung gabing yon. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses naming ginawa. Parang naging binata ulit ako sa piling ni Lara. Sa kama, sa sofa ng room na yun at sa loob ng banyo. Bago mag 4:00 ng umaga, Mama Mia, ay umalis na si Lara at bumalik na sa kaniyang kwarto upang walang makahalata na magkasama kami buong magdamag. Pagkatapos ng unang araw namin sa seminar na yun, ay ganun ulit ang nangyari. Kinakatok ako ni Lara sa kwarto ko mga bandang 11:00 na ng gabi. At umaalis din siya pag mag-aalas 4 o 5:00 na ng umaga. Mama Mia, hindi ko alam kung anong demonyo ang pumasok sa isip ko noon. Nagpakalunod kami sa kasalanan sa loob ng 5 araw namin sa seminar na yon. Hanggang sa hindi ko na lang nakontrol ang sarili ko, Mama Mia, at nagkaroon na nga kami ng lihim na relasyon ni Lara. Alam kong mali, pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na okay lang basta wag ko lang pabayaan ang pamilya ko. Ako naman ang nagpo-provide sa kanila financially. Lahat ng kailangan nila ibinibigay ko. Kaya deserve ko naman sigurong sumaya at lumigaya. Sa totoo lang, Mama Mia, kakaibang ligaya sa pagkalalaki ko ang naidudulot ni Lara. Bagay na kailanman ay hindi na ibigay sa akin ng asawa kong si Tina. Masyado kasing demure ang asawa ko at mahiyain pagdating sa kama. Kahit ilang taon na rin naman kaming kasal, Mama Mia, ay hindi pa rin magawang maibigay sa akin ni Tina ang mga bagay na naibibigay sa akin ni Lara. Mama Mia, dahil sa mga pagbabago sa asawa ko, ay hindi na rin ako nag-e-enjoy sa kanya. Tulad nga ng sabi ko, pinababayaan na lang ni Tina ang kanyang sarili. Kaya kay Lara ko nahanap ang hindi ko makita sa asawa ko. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na okay lang ang ginagawa ko. Basta ba hindi ako nagkukulang sa pamilya ko. Lahat ng sweldo ko sa pamilya ko pa rin napupunta. At wala akong ginagastos kay Lara ni singkong duling. Mama Mia, mula nang magkaroon kami ng relasyon ni Lara, ay hindi na rin ako nakakapaglaan ng oras para sa pamilya ko. Lalo na sa mga anak ko. Bagay na napapansin na pala ni Tina.
Oh, saan ka na naman pupunta, love? Di ba Sabado ngayon? Nag-aaya ang panganay mo na mag-swimming tayong pamilya. Sabi sa akin ni Tina isang araw nang makita niya akong nakabihis na at naglalagay na ng pabango. May lakad kami ng boss ko. Kailangan naming puntahan yung site sa bagong branch na itatayo. Simple kong sagot sa kanya. Pang ilang linggo na yan ah. Simula nung seminar ninyo, halos kada weekend na lang kayo umaalis ng boss mo. Huwag mo namang kalimutang magbigay ng oras sa akin at sa mga anak mo. Sabi niya. Bakit? Kaya ko nga ginagawa to, hindi ba? Para sa inyo? Ano bang mahirap intindihin sa mga sinasabi ko? Oh, ba't galit ka agad? Nagtatanong lang naman ako eh. Depensa ng asawa ko. Huwag ka kasing magtanong na para bang may ibig kang ipahiwatig. Tandaan mo, Tina. Ako lang ang inaasahan ng pamilya natin at lumalaki na ang gastos natin dahil lumalaki na rin ang mga bata. Kaya kailangan kong mas magsipag. Tumahimik na lang si Tina pagkatapos kong sabihin yun, Mama Mia. Nakonsensya rin naman ako sa ginawa at pinagsasabi ko sa asawa ko. Pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon, Mama Mia. Para na akong naa-addict kay Lara. Kung nung una ay ayaw na ayaw ko siyang nakakasama, ngayon naman ay ayaw na ayaw ko siyang nakahiwalay sa akin. Siguro dahil matagal na rin kaming hindi ganun ka-sweet ng asawa ko. Matagal na ring naging boring ang sex life naming dalawa. Nung bagong kasal pa lang kami ni Tina, Mama Mia, ay halos araw-araw naming ginagawa ang bagay na yon. Kaya nga mabilis ko rin siyang nabuntis. 7 months pa lang mula nang ikasal kaming dalawa ay nabuntis ko na kaagad ang asawa ko. At magmula noon ay hindi na ganun ka-exciting ang aming sex life. Minsan nga pakiramdam ko ay ginagawa na lang namin yon bilang obligasyon na lang. Pamparaos kumbaga. Wala na yung excitement, wala na yung saya, at lalong wala na yung sarap. Pag makaraos na, yun na yun. At mas naging grabe pa nung naging sunod-sunod ang anak namin. Kaya naman, nung may nangyayari na sa aming dalawa ni Lara, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabinata. Para akong nabuhay muli ng dahil sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na unti-unti na akong nahuhulog kay Lara. Oo, Mama Mia. Nararamdaman kong parang nakakapasok na si Lara sa puso ko. Nararamdaman kong parang minamahal ko na siya. Isang araw, Mama Mia, ay nagdesisyon na lang ako na hiwalayan na ang asawa ko. Dahil si Lara na ang mahal ko. Sure ka ba, Phil? Iiwan mo na ang asawa mo para sa akin? Masiglang tanong ni Lara sa akin nung sabihin ko sa kanya ang aking plano. Oo, babe. Dahil ikaw na ang mahal ko. Madamdamin kong sagot sa kanya. Yan kasi, aayaw-ayaw ka pa sa akin nung una. Pero ngayon, sa akin din palang bagsak mo. Kinikilig niyang sabi. Ikaw kasi, binabaliw mo ako sa mga pinaggagawa mo sa akin. Hirit ko sa kanya sabay siil ng halik sa kanyang labi at hinila siya papuntang shower at sabay kaming naligo habang nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. Pag-uwi ko ng bahay nung gabing yun, Mama Mia, matapos kaming mag-check-in at magkita ni Lara sa hotel, ay naabutan kong natutulog na ang asawa ko. Pero nagising siya nung umupo na ako sa kama namin. Oh, love, ba't ngayon ka lang? Tanong niya habang ina-adjust ang mata niya sa liwanag ng silid. Kailangan nating mag-usap, Tina. Seryoso kong sabi sa kanya. Ha? Bakit? May problema ba?
Oo, meron. Ako. Ano? Bakit? Anong problema sa'yo? Tanong ni Tina, Mama Mia. Nagbago na ako, Tina. Nagbago na rin pati ang nararamdaman ko para sa'yo. Mama Mia, kumunot ang noo niya sa sinabi ko. Hindi muna ako kumibo. Hinayaan kong i-process muna ng utak niya ang sinabi ko. Hanggang sa unti-unting nawala ang kunot ng kanyang noo at unti-unti rin ay nangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi mo na ako mahal? Pigil ang kanyang pag-iyak nung tinanong niya yon sa akin. Naawa ako sa kanya, Mama Mia. Siya ang babaeng minamahal ko noon, pero ngayon ay hindi ko na makita kung ano nga ba ang minahal ko sa kanya. Tango lang ang naging sagot ko sa kanyang tanong. May iba na ba, Phil? Yung boss mo? Magkasunod niyang tanong. Again, tango lang ang sagot ko, Mama Mia. Tumayo siya sa kama at dumiretso na sa banyo. Naririnig ko ang impit ng kanyang pag-iyak sa loob kahit nakabukas pa ang gripo. Gusto ko siyang sundan at aluin, Mama Mia, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hanggang sa unti-unti ko nang inaalis ang mga damit ko sa cabinet at nilalagay sa maleta habang umiiyak ang asawa ko sa banyo, Mama Mia. Mga 2 oras siguro siya sa loob ng banyo. 30 minutes na akong nakatapos sa aking pag-iempake nung lumabas siya. Nung makita niya ang mga maleta ko ay nagtanong siya. Ikaw ang aalis? Oo, dito na lang kayo ng mga bata. Magde-deposit ako sa account mo ng allowance at sustento niyo buwan-buwan. Iiwan ko rin ang kotse para may magamit kayo. Paliwanag ko sa kanya. Sige, pakisara na lang ng gate pagkaalis mo. Yun lang ang sinabi niya at nahiga na siya sa kama na nakatalikod sa akin, Mama Mia. Umalis na ako ng bahay na hindi man lang nagpapaalam sa mga anak ko na natutulog pa sa kani-kanilang mga kwarto. Ganun lang natapos ang relasyon namin ni Tina. Walang sigawang naganap. Hindi rin kasi iskandalosa ang asawa ko, Mama Mia. Sadyang tahimik lang talaga siyang babae. Mama Mia, pagkaalis ko ng bahay ay nagtaxi ako papunta sa isang hotel. Hindi ako nakatulog noon. Wala ako sa sarili ko kaya hindi na lang ako pumasok sa trabaho kinabukasan. 10:00 na ng umaga nang tawagan ako ni Lara. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Wala pang 1 oras ay nasa hotel na si Lara. Well, okay ako sa sustento na ipapadala mo na lang sa kanya. Huwag na lang kayong magkitang dalawa. Kung gusto mong makita ang mga anak mo, ipapasundo natin sila. Basta babe, magmula sa araw na ito, akin ka lang. Sabi ni Lara sabay halik sa akin, Mama Mia. Ang halik na yon ay nauwi na naman sa romansahan at mainit na pagtatalik naming dalawa. Nawala ang konsensya ko sa nangyari sa amin ng asawa ko dahil napawi yun ng pag-iisa ng aming mga katawan ni Lara, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nagsama na kaming dalawa ni Lara matapos naming maghiwalay ni Tina. As promised, buwan-buwan akong naghuhulog sa bank account ni Tina para sa kanila ng mga bata. Sa umpisa, Mama Mia, ay maganda at masarap ang takbo ng pagsasama naming dalawa ni Lara. Umabot pa kami sa point na pinag-uusapan na naming mag-file ako ng annulment para sa kasal namin ni Tina. Nang sa ganon ay makapagpakasal na kaming dalawa ni Lara. Pero ang saya at sarap na nararamdaman ko kasama si Lara ay unti-unting nababahiran ng pagkamiss ko sa pamilya ko
lalong-lalo na sa mga anak ko, Mama Mia. Mga mag-aanim na buwan na kaming nagsasama noon ni Lara nang banggitin ko sa kanya ang tungkol sa pangungulila ko sa aking mga anak. Pero napapansin kong iniiba niya ang usapan naming dalawa. Minsan, Mama Mia, nag-schedule ako ng isang Sabado na gusto ko sanang dalawin ang mga anak ko. Pero bigla namang nag-schedule rin ng lakad si Lara sa amin kasama ang kaniyang mga magulang. Mama Mia, alam kong alanganin sa akin ang mga magulang ni Lara dahil nga may asawa akong tao. Kaya kailangan kong magpakitang gilas sa kanila. Kaya napuspone ang pagbisita ko sa mga anak ko at inuna namin ang lakad namin ni Lara. Minsan naman, Mama Mia, kapag biglaan kong naiisip na pupuntahan ko ang mga anak ko, ay bigla-bigla na lang nagiging masama ang pakiramdam ni Lara. Hanggang sa umabot na nga ng halos 10 buwan na wala akong paramdam sa mga anak ko. Mama Mia, nung sumapit din ang 10 buwan ng pagsasama namin ni Lara, ay napapansin ko na rin na magkaiba nga talaga sila ng asawa ko. Hindi lang pagdating sa romansahan at sa kama, kundi sa marami pang mga bagay. Si Tina tahimik lang, hindi nang aaway, mahinhin at maalaga. Samantalang si Lara ay mabunganga, controlling, demanding. Lagi akong inaaway at lagi niyang sinasalungat ang lahat ng gusto ko. At laging gusto niya lagi ang nasusunod. Palibhasa, only child kasi kaya spoiled sa mga magulang. Hanggang sa hindi ko na nakakayanan ang ugali niya at lagi na kaming nag-aaway dalawa. Nagbago ka na, Phil. Siguro mahal mo pa ang asawa mo. Siguro namimiss mo siya kaya ka ganyan sa akin ngayon. Ano, mahal mo pa siya, no? Paiyak niyang sabi sa tuwing matatalo na siya sa aming diskusyon. Oo, Mama Mia. May pa-victim attitude si Lara. Kapag mali siya ay dinadaan niya ako sa paiyak-iyak niya. Mama Mia, habang patagal ng patagal ay patoxic ng patoxic ang relasyon at pagsasama naming dalawa ni Lara. Minumura din niya ako sa bawat pag-aaway naming dalawa. Kaya naman hindi ko na natiis pa ang kanyang ugali at isang araw ay hindi na muna ako umuwi ng bahay at nagpalipas ako ng gabi sa isa kong kaibigan. Nakipag-inuman ako sa isa kong kaibigan, Mama Mia, at doon ay naikwento ko sa kanya ang mga pag-aaway naming dalawa ni Lara at ang ugali nitong unti-unting hindi ko na nasisikmura. Yan ang napapala mo sa pagkabit mo. Ipinagpalit mo ang asawa mong mabait sa sexy mong kabit na demonyita naman pala. Sabat ng asawa ng kaibigan ko sa usapan namin. Ano ka ba naman, mahal? Namumroblema na nga kaya si Phil? Kaya wag mo nang awayin. Sabi ng kaibigan ko sa kanya. Bakit hindi ko siya aawayin? Uy, baka nakakalimutan mo. Legal wife ako. Kaya kay Tina ang boto ko. Mariing sabi niya. Humingi ng pasensya sa akin ang kaibigan ko para sa kanyang asawa, Mama Mia. Pero na-realize kong tama naman ang asawa niya. Marahil karma na nga ang nangyari sa akin. Sinaktan ko ang mabuti kong asawa para lang sa makabundong pagnanasa ko kay Lara. Nung gabing yun ay naisip kong tawagan si Tina. Ilang beses akong nag-urong-sulong sa pagdadial ng kanyang cellphone number. Pero naisip kong hindi ko kayang kausapin si Tina. Nahihiya ako sa kanya, Mama Mia, dahil mahigit 10 months na hindi ako nagparamdam sa kanila ng mga bata. Kaya naisip kong mas mabuti kung iti-text ko na lang siya, pero hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko.
Hindi ko alam kung papaano ako magsisimula. Kaya nga natagalan pa rin ako sa pag-iisip. Siguro mga 2 oras akong nagtatype sa cellphone ko, tsaka dinidelete, tapos magtatype ulit at i-delete ulit. Hanggang sa naisend ko na ang 3 salita sa kanya. Kumusta ka na? Yun ang 3 salitang na-type ko at na-send ko sa asawa kong si Tina. Naghintay ako ng sagot pero hindi na siya nag-reply, kaya nakatulugan ko na lang ang paghihintay. Kinaumagahan, Mama Mia, ay tinitigan ko ang cellphone ko na walang reply galing kay Tina. Umuwi ako ng bahay doon kay Lara para kausapin siya ng masinsinan. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya, Mama Mia. Gusto ko nang itama ang pagkakamali ko. Pagka-uwi ko ay natutulog pa siya kaya dumiretso na ako sa pagligo. 30 minuto akong naligo dahil inaayos ko ang mga dapat kong sabihin kay Lara. Makikipaghiwalay na ako sa kanya ng mahinahon. Total, pareho naman kaming stress na sa aming relasyon. Pagkalabas ko ng banyo, Mama Mia, ay nagbihis kaagad ako. Wala na si Lara sa kama. Siguro bumaba na siya para mag-breakfast. Pagkatapos kong magbihis ay tsaka ko na lang napansin na wala na pala ang cellphone ko sa gilid ng lampshade. Lumabas ako upang kunin kay Lara ang cellphone ko dahil sigurado akong kinuha niya yon. Ganon kasi talaga si Lara, Mama Mia. Nangingialam ng cellphone ko. Pero pagkalabas ko, Mama Mia, ay nangangamoy plastic ang buong bahay. Yun pala ay sinunog na ni Lara ang cellphone ko. Dahil sa nangyari ay hindi na ako nakapagpigil, Mama Mia, at nasampal ko siya. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo sinunog ang cellphone ko? Galit kong tanong sa kanya. Bakit hindi ko susunugin? Iyan ang ginagamit mo para landiin ulit ang losyang mong asawa. At bakit mo ako sinampal, ha? Para sabihin ko sa iyo, Phil, wala kang karapatang saktan ako. Galit na galit siya, Mama Mia, at pinagsususuntok niya ang dibdib ko. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Phil. Nagpakababa ako. Binaliwala ko ang chismis sa akin sa opisina na desperada ako dahil minahal kita. Binigay ko lahat sa iyo. Pinapaligaya rin kita sa kama. Bagay na alam kong hindi kayang gawin ng asawa mo. Pero in the end, siya pa rin pala ang mamimiss mo. Umiiyak na siya habang patuloy pa rin sa pagsuntok sa dibdib ko, Mama Mia. Akala ko mapipigilan ko ang araw na ito, Phil. Akala ko mapipigilan ko ang pag-alis mo sa buhay ko. Napigilan ko naman nung mga unang buwan. Nung nag-text ang asawa mong nagkadengge ang anak nyo, ay dinilit ko para wag ka nang pumunta doon. Anong sabi mo? Putol ko sa sinabi niya, Mama Mia, sabay hawak ng madiin sa 2 niyang braso. Natahimik siya at hindi sumagot. Anong sabi mo? Bulyaw ko ulit sa kanya. Ilang ulit kong tinanong siya hanggang sa sumisigaw siyang sinagot ako. Oo, na dengue ang anak niyo at sumuka raw ng dugo kaya dinala ng asawa mo sa ospital. Tinatawagan ka niya pero ako ang may hawak ng cellphone mo noon kaya kina-cancel ko ang tawag niya. At nung nag-text siya dahil hinahanap ka ng anak mo ay dinilit ko. Buhay ang anak mo para sa kaalaman mo kaya wag kang OA dyan. Dahil sa sobrang galit ko sa pinagsasasabi ni Lara, Mama Mia, ay buong lakas ko siyang naitulak sa sahig, dahilan para masaktan siya. At yun ang eksaktong eksenang naabutan ng kanyang ina. Galit na galit ang mommy niya sa akin at tumawag pa ito ng pulis at ipinadampot ako, Mama Mia. Hindi ko akalain na demonyita pala talaga ang babaeng ipinalit ko sa asawa ko.
Galit na galit ako noon, hindi lang kay Lara kundi maging sa sarili ko. Nag-agaw buhay pala ang aking anak at hindi ko man lang nabisita sa ospital. Mama Mia, buti na lang at araw ng Lunes yun nung pinadampot ako ng mami ni Lara sa mga pulis. Agad akong pinuntahan ng kaibigan ko sa presinto at nagpiyansa siya para sa akin. Kaya nakalabas rin ako nung araw na yon. Una kong pinuntahan ng mga magulang ni Lara. Sinabi ko sa kanila ang nangyari kaya ako nagawa sa anak nila yon. Mabuti na lang Mama Mia at medyo may konsensya pa rin ang daddy ni Lara. Siguro dala ng kanyang pagkaka-stroke kaya naintindihan niya ang nagawa ko. Ang sabi niya ay magkalimutan na raw kaming lahat. Pati si Lara kalimutan ko na rin, pati na ang trabaho ko sa kumpanya. Bibigyan na lang daw niya ako ng malaki-laking separation pay para makapagsimula ulit. Iuurong daw nila ang demanda sa akin. Mama Mia, nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap noon nung biglang dumating si Lara. Nakiusap siya sa mga magulang niya na wag akong paalisin sa buhay niya at sa kumpanya nila. Pero naging matigas ang daddy niya at maging ako Mama Mia ay umayaw na rin. Nagagalit na naaawa ako sa kanya. Marahil yun din ang nararamdaman ng kaniyang mga magulang. Nag-abot sa akin ng tseke ang kaniyang daddy at sinabi nitong wag ko na raw lapitan pa ulit si Lara at wag na raw akong pumasok pa sa opisina at umalis na ako sa mga buhay nila. Mama Mia, ganun nga ang nangyari. Umalis ako sa buhay ni Lara pati na rin sa kumpanya nila. Inayos ko ang sarili ko at pumunta ako sa bahay namin ng asawa ko. Nagbabaka sakaling patawarin pa niya ako. Pero pagdating ko doon ay wala ang asawa ko at ang mga anak ko Mama Mia. May iba nang nakatira sa bahay namin. Nung tanungin ko sila ay sabi nila pinaupahan daw sa kanila ni Tina ang bahay at naghuhulog lang sila sa bank account nito sa kanilang upa. At nung tanungin ko sila Mama Mia kung alam ba nila kung nasaan ang pamilya ko, ang sabi nila ay wala silang alam kung nasaan ang asawa at mga anak ko. Mama Mia, pinuntahan ko ang mga magulang ni Tina, pero bugbog ang inabot ko sa tatay niya at mga kapatid niyang lalaki. Sabi nila hindi daw nila alam kung nasaan si Tina at ang mga anak ko. At kung sakaling alam nila kung nasaan ang pamilya ko ay hindi pa rin daw nila ito sasabihin sa akin dahil walang kwenta raw akong tao. Wala raw akong karapatang maging masaya sa pamilya ko dahil iniwanan ko sila. Kahit mga kaibigan ni Tina ay galit na galit sa akin. Tama naman silang lahat Mama Mia. Napakawalang kwenta kong lalaki. Inuna ko ang tawag ng aking laman at hindi ang aking pamilya na siyang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos para alagaan ko. Ngayon, Mama Mia, ay mag-iisang taon ko nang hinahanap ang mag-iina ko. Hindi ko pa rin alam kung nasaan sila dahil wala pa rin nagsasalita sa mga kaibigan at pamilya ni Tina. Maging sa social media ay hindi ko mahanap ang mga pangalan nila ng mga anak ko. Pero ipinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ako titigil sa paghahanap sa kanila kahit abutin pa ako ng ilang taon. Mama Mia, nakahanap na rin ako ng bagong trabaho ngayon at hinuhulugan ko pa rin ang bank account ni Tina na nilalagyan ko pa ng madamdaming message. Baka sakaling magpakita siya sa akin at maawa siya. Wala na rin akong naging balita pa kay Lara at wala na akong balak na makibalita pa tungkol sa kanya. Mama Mia, umaasa ako na sana sa pamamagitan ng programa mo dito sa YouTube ay maipaabot ko sa mga anak ko at sa asawa ko ang labis kong pagsisisi. Sana dumating ang araw na mabuo ulit ang pamilya ko. Mama Mia, yun lang ang tanging panalangin ko sa Diyos.
Alam kong kalabisan na humingi ako sa kanya dahil sa laki ng kasalanang nagawa ko. Pero Mama Mia, kahit man lang sana magpakita sa akin si Tina at makipag-usap ay ayos na sa akin. Mabigyan niya lang ako ng chance na maipaliwanag ang sarili ko sa kanya. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Philip. Laging nasa huli talaga ang pagsisisi. Well, medyo nanggigil ako ng konti sa storya mo, Phil. Sana talaga darating ang araw na magkita ulit kayo ng asawa mo. At sana pagdating ng araw na yun ay hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa, sa inyong relasyon at sa inyong pamilya. Ano ba yan? Mukhang ang daming nangangaliwa ngayong mga panahon na ito. Sunod-sunod ang mga storya natin tungkol sa pakikiapid. Sana kayong mga nakikinig ngayon ay gawin yung halimbawa ang mga kwento natin dito. Na lahat ng mga nag-uumpisa sa mali, mali rin ang ending. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang videong ito and don't forget to subscribe and click the notification bell to keep you updated sa mga bago nating uploads. This is your Mama Mia.